Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, ngayon nga po, pag-usapan natin, ito nga pong napapabalitang pangalawang taktika, pangalawang option nila Vice President Sara Duterte, if ever man, na hindi po katigan ng Supreme Court again and again and again, itong si Vice President Sara Duterte. Kasi syempre, 'di ba, napapansin naman natin na inilalakad nila ngayon, mga minamahal, ito nga pong dismissal. Pinapadismiss nila ang impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte dahil parang hindi na naman daw po nasunod ang due process. So, yun po yung kanilang reason. So, ngayon, kung kakatigan man sila ng Supreme Court, it's good for them dahil na-delayed na naman nila again. Ito nga po impeachment. But if kakatigan sila ng Supreme Court, do you think, mga minamahal, magkakaroon pa ng tiwala ang taong bayan sa Supreme Court? Malamang sa alamang, hindi. Gets ninyo? Kasi nangyari na once Tapos sinunod na ng House Justice Committee, ng mga nag-file. Ang gustong mangyari ng Supreme Court, na kung makakuha man ng 1/3 votes, imbis na ediretso sa Senado, ibabalik ulit sa House Justice Committee para pagpaliwanagin itong si Sara Duterte. So, hindi na, di ba dati kasi, mga minamahal, kung alam ninyo, pag may 1/3 vote, diretso ka na agad sa Senado for trial. At magiging impeachment court ang Senado. Ngayon, kapag may 1/3 vote ka, abay, babalik ka sa House Justice Committee. Kasi pagpapaliwanagin pa doon si Sara Duterte. Okay, ngayon na sinunod na natin yung due process na yan. Kapag, ang Supreme Court kinatigan pa din itong sila Sara Duterte, ewan ko na lang. Ngayon, kung hindi sila kakatigan ng Supreme Court, they have a option, which is yung Plan B. What is it, mga minamahal? Ano yung Plan B? Posible pong mag-resign. Mga minamahal, itong si Vice President Sara Duterte. Pwede na kapag nakarating na po sa Senado at alam niyang 50-50, itong si Sara Duterte, pwede siyang mag-resign. Kasi naging na din yan advice ng isa sa lawyer ni Vice President Sara Duterte before na what if mag-resign na lang itong si Sara Duterte if, 'di ba, umabot na sa Senado kasi ang palusot nila mag-resign na lang Oo, kasi alam naman natin na si Sara Duterte ay pinupolitika, fishing expedition, yan yung palusot nila. Kumbaga, alam naman natin yung mga yung administration ni Bongbong Marcos gustong pabagsakan itong si Sara Duterte. So, di mag-resign na lang si Sara Duterte. Oo. Siyempre, ang iba matutuwa. Oo, nag-resign si Sara. Pero behind that scenes, mga minamahal, merong hidden agenda yang si Sara Duterte. So, okay, ulitin natin. Ano nga ba ang ibig sabihin ng impeachment? Yung impeachment, mga minamahal, yan po ay isang proseso. Sistema po yan ng ating gobyerno, and that is not a political attack, that is a constitutional process. At nabubuo po yan ng dalawang bahagi, which is yung House of Representatives, diba, na kapag pinagbotohan at pumasa yung article of impeachment, ibig sabihin, mayroon na siyang sapat na ebidensya para litisin, ay iaakyat na sa Senado. At yung Senado, mga minamahal, dyan po didinggin ang ebidensya, testigo at depensa, at doon magkakaroon ng boto, whether guilty or not guilty. So, ibig sabihin, sa pagkakataon na to, ang inaakusahan, mga minamahal, abay ipagtatanggol niya ang kanyang sarili. At kapag, si Sara Duterte, mga minamahal, umalis, dito nga po, nag-resign as a vice president, kasi parang naamoy niya na mukhang 50-50 siya. Ibig sabihin, mga minamahal, abay, meron atang kinakatakot itong si Sara Duterte. Kasi kung wala talaga siyang kasalanan, ba't siya biglang mag-resign? At you know what? Ano yung magiging simpleng perception ng mga tao? Bakit ka aalis? Kung wala ka namang tinatago. Ano yung magiging perception sa'yo ng publiko? Sa politika, mga minamahal, hindi lang legalidad ang mahalaga. Perception, pananaw, views, opinion ng taong bayan.
So kapag ang isang public official or yung impeachable official ay nag-resign habang may nakabingbing impeachment trial, syempre maraming taong mag-iisip. Iniiwasan mo kasi madedesisyonan ka na ng Senado. Oo, kasi mapupukpukan ka na, mahatulan ka na. Hindi man yung legal na admission of guilt ni Vice President Sara Duterte, pero yung kanyang ginagawa mga minamahal, abay, matik na. 'Di ba? Na merong pagtatago. So, asaan ang dignidad mo, Vice President Sara Duterte? Diba, sa history kasi ng demokrasya, ang leader, diba, dapat mas pinipiling harapin ang proseso. Diba? Dapat meron kang nyagbols. Meron kang tapang. Kahit matindi yung batikos na nare-receive mo, kahit mabigat yung akusasyon na sinasabi nila, mararapat lamang na ito'y harapin mo. Ilabas mo ang ebidensya mo. Hayaan mo ang institusyon na magdesisyon. Harapin mo ito ng maayos. Ilabas mo yung ebidensya mo. Hayaan mo na yung diwa ng accountability ang maghuhusga sa'yo. Ang impeachment ay hindi lamang yan laban sa isang tao. Yan po ay pagsusuri sa isang institusyon sa kapangyarihan ng isang opisyales. Diba? This is not political attack dito kay Vice President Sara Duterte. Pero kung sakaling mag-resign itong si Sara Duterte bago matapos ang impeachment trial, well, yeah, pwede siyang makatakbo legally, mga minamahal. Kasi hindi pa naman nagkaroon ng final judgment. Pero isa lang yung masasabi natin dito, takot si Vice President Sara Duterte. Sa legal na aspeto, yes, walang conviction. Pero in political reality, hindi mawawala yung tanong ng taong bayan, bakit hindi mo hinarap? Ba't hindi mo pinatunayan na mali ang kanilang akusasyon? Eh kung ngayon pa nga lamang ayaw nilang sagutin dahil lagi nilang sinasabi, hindi kasi nasunod ang due process. 'Di ba? Dapat i-dismiss. Kung ngayon pa nga lang, yan na yung mga palusot nila instead na sagutin ang accusation. 16 ang abogado, mga minamahal, ni Vice President Sara Duterte, 16. 'Di ba? Pero ano yung ginagawa ng kanyang abogado? Instead na idaan sa legal matters, instead na yung mga abogado niya ay tumulong para sagutin yung mga accusation, gumagawa sila ng strategic way. Parang segue. 'Di ba? Palusot na lamang. Oo. Na itong si Sara Duterte, pa-dismiss nila. Oo, hihingi ata ng tulong sa Supreme Court, 'di ba? Oh, kung yun pa nga lamang nagagawa nila ngayon, how much more pa kaya kapag nandyan na sa Senado at malapit na siyang hatulan ng final conviction? Eh di magre-resign na lang yan kaysa sa hindi siya makatakbo. Pero anyway, mga minamahal, when we talk about leadership test, sa huli, at the end of the day, ang impeachment, yan po ay hindi legal lang na laban. Yan po ay tungkol sa pagtetesting ng isang liderato. Diba kung yung isang leader ay naniniwala na tama ang kanyang ginawa, abay may pagkakataon siyang iharap yung kanyang sarili, linisin yung kanyang sarili sa Senado. At kung siya yung makakwit, edi malakas ang balik niya sa publiko. 'Di ba? Pero kung iiwan niya ang laban bago matapos ang proseso, abay, madaming tao ang maghahanap tungkol nga po dito sa accountability. Gets ninyo, mga minamahal? Whether mag-resign man si Sara or not, at the end of the day, at the end of the day, mga minamahal, malalaman natin kung gaano, 'di ba? Yung principle ni Vice President Sara Duterte as a leader ng bansang Pilipinas. 'Di ba? Alright, mga minamahal, it's me again, Alicia ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.